9:40 is our time. Magandang lalaki ho ako. Bawal magsinungaling dahil Miyerkules ito ngayon. Sana all. Justify. Gandang gabi ho. Ngayon ay Miyerkules Santo, 27 ng buwan ng Marso. Tayo po ay napapakinggan sa 92.3 Radio 5 True FM sa Mega Manila at sa iba't ibang himpilan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Tayo rin po ay kasabay ang napapanood at napapakinggan sa Facebook pages ng 92.3 True FM at ng Facebook page ng Dr. Love. Kung sakaling meron po kayong mga mensahe o pagbati, wala pala tayong greetings ngayon, maaari kayo magpadala ng mensahe sa atin. Pwede yun ninyong ipadala yan sa ating Facebook page ng Dr. Love. At kapag ho nakita na ninyong Facebook page ng Dr. Love, share naman po ninyo sa mga kaibigan at kamag-anak ninyo. At sa lahat po ng mga may signal cable, tayo po ay napapakinggan sa Signal Satellite Channel 305 at sa Signal Play app. Yan, mag-register lamang po ng libreng account sa www.signalplay.com. Maaari ding magpadala ng mensahe sa ating email address drloveradio5@gmail.com at sa ating Dr. Love Facebook Messenger at syempre ang ating mga hotlines 863-15788 at 863-16674. Dr. Love Radio Show ay sumasa inyo po mula Lunes hanggang Biyernes. Maliban itong week na ito, bukas wala tayo. Sa Biyernes wala rin tayo. Babalik tayo ng Monday na ho. That's because it's Holy Week, di ba? Otherwise, on a regular day, 9:30 to 11 p.m. dito po sa 92.3 Radio 5 True FM. Pagbabalik natin, ihahatid namin sa inyo ang mabuting balita. Saan ko ba nalagay? Ito pala. Mabuting balita para sa araw na ito ng Miyerkules Santo, 27 ng buwan ng Marso. Dahil sa pagkakanulo ng apostol na Judas sa kanyang maestro, nadakip ng mga sundalo at Hudyo si Kristo. Sa wakas ay nakuha nila ang popular na maestro na hindi mahawakan ng mga Pariseo dahil sa kapal ng mga taong sumusunod dito. Sa tahimik na hardin, bantay lamang ay mga disipulo. Si Kristo'y nadakip at pinaghalili ng pagharap kina Anas, Caiphas at Haring Herodes. Dahil wala silang kapangyarihang ihatol ang kamatayan, dinala kay Poncio Pilato, gobernador ng Imperyong Romano. Pakinggan ulat ng pasyon. Inusisa kong totoo sa harap ninyong Ginoo. Wala ring makita ko sa langgawa nitong tao, di pa magkalutas tayo. Tanungin pa si Pilato, ano bagang dili totoo ang ginawa nitong tao? Di na magpatawad kayo, kaawa-awang totoo. Ani Pilatong may loob, ano ang salang tibobos, kayo na ang inyong puot. Anang mga Pariseyos ay ipapako sa krus. Ano'y sa hindi mapigil ang loob ng mga taksil, si Pilato'y humatol din na si Jesus ay hampasin, budhi lamang dito'y sundin. Ang berdugo'y nagsikuha ng panghampas na supling. Hinubaran pa ng iba itong poong walang sala, walang kibot, anyo'y pasensya.
Pagkaing pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkaing pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkaing pang-spiritual. Narito ang ating pagkaing pang-spiritual ngayong Miyerkules Santo, 27 ng buwan ng Marso. Ang Ebanghelyo ay matatagpuan sa 26 na kabanata ng Ebanghelyo sang-ayon kay San Mateo, talata 14 hanggang 25. Nang magkagayon, isa sa 12 alagad na tinatawag na Judas na taga-Keriot ay pumunta sa mga pinunong saserdote. Sinabi niya, "Ano ang ibibigay niyo sa akin kapag maibigay ko sa inyo si Jesus?" Itinekda nila sa kanya ang 30 pirasong pilak. Mula sa oras na iyon, siya ay naghanap ng pagkakataon upang maipagkanulo niya si Jesus. Sa unang araw ng tinapay na walang pampalsa, pumunta kay Jesus ang mga alagad. Sinabi nila sa kanya, "Saan mo ibig kami ay maghanda para sa iyo upang makakain ng hapunan ng paglagpas?" Sinabi niya, "Pumunta kayo sa isang lalaki na nasa lungsod. Sabihin ninyo sa kanya, sinabi ng guro, ang aking oras ay malapit na. Gaganapin ko ang paglagpas sa iyong bahay kasama ang aking mga alagad." Ginawa ng mga alagad ang ayon sa iniutos sa kanila ni Jesus. Sila ay naghanda para sa paglagpas. Nang gumabi na, dumulog si Jesus sa hapag kasama ng 12. Habang sila ay kumakain, sinabi niya sa kanila, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin." Ang bawat isa sa kanila ay labis na nabighati. Nagsimula silang magsabi sa kanya, "Ako ba, Panginoon?" Ngunit sumagot siya, "Ang kasama kong nagsawsaw ng kamay sa mangkok, siya ang magkakanulo sa akin. Ang anak ng tao ay hahayo ayon sa isinulat patungkol sa kanya. Ngunit sa aba ng taong yon na magkakanulo sa anak ng tao, mabuti sa taong yon kung hindi na siya naipanganak." Sumagot si Judas, ang magkakanulo kay Jesus, "Ako ba, guro?" Sinabi niya sa kanya, "Tama ang iyong sinabi." Giliw na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkaing pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkaing pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkaing pang-spiritual. Oras natin, 9:49 ng gabi. Magandang gabi sa inyo. Ito si Brother June Banaag, ang inyong makakasama hanggang 11 ng gabi dito po sa programang Dr. Love Radio Show. Kaninang umaga, ang itinampok po natin sa Face to Face ay isang makabagbag damdaming kasaysayan na tumatalakay po sa relasyon ng isang ina at ng kanyang biological daughter. Isang ina na nagbigay ng buhay at nagsilang sa kanyang anak. Ito yung ina na nagalit doon sa kanyang asawa na ama nitong bata. At upang makaganti siya di umano doon sa kanyang asawa, ay pinili niyang magalit sa kanyang anak na walang kamuwang-muwang. Iniwanan niya sa kanyang ina
at pinabayaan niya sa loob ng mahigit 15 taon. Nagkita sila uli after 15 years pero walang nabago. Muli silang nagkita sa face-to-face. Panoorin po natin ang episode na ito, Bagay na Bagay, ngayong Miyerkules Santo. Ang pamagat ng ating face-to-face, hirit ni Dr. Love, kahit yakap lang inay, isang yakap lang. Panoorin po natin. Berlin, ano ang inirereklamo mo? Sa nanay ko po na mula nang nanganak siya, mga ilang buwan lang ibinigay niya po ako sa lolo at lola ko sa Catanduanes. Kaya hindi ko po naramdaman yung bilang isang ina niya para sa akin. Ang nanay mo taga rito sa Manila? Opo. Iniwan niya po ako doon para magtrabaho po siya sa Manila. Sa Manila. Okay. Ilang taon ka na ba ngayon? 40. 40 anyos. Opo. Kailan mo to naramdaman na kailangan mo ng makausap ng harapan ang nanay mo? Ikaw ba ay nakapagsabi na ng hinanakit mo sa nanay mo tungkol dito? Hindi pa po. Ngayon ko pa lang po masasabi sa kanya lahat. Kung ano yung nararamdaman ko pa sa kanya. Ilang taon ka nung nagkita kayo ng nanay mo? Since Nung una kayo 2015 po. Yun yung una kayo nagkita? Yun po yung unang kita namin kasi lumuwas po ako dito dahil may sa nararamdaman ng kalusugan niya. Nung nagkasakit, tsaka ka nagdesisyon na makita siya. Nakita ko po siya. Kamusta ang unang araw na nagkita kayo? Yun nga po eh. Hindi ko po naramdaman na yayakapin niya ako pero ang sabi niya, kamusta lang. Hindi ko po na-feel yung bilang isang ina niya, ma'am. Na na-miss ka niya? Na-miss niya po ako. Pagkatapos nun, binisita mo na ba siya lagi or lagi ba kayo nagkikita? Lagi na po kami nagkikita nun. Time na po nyo, naghanap po ako ng trabaho para matulungan ko po siya sa mga pangailangan niya. Hanggang ngayon, Ma'am Carla, hindi ko po nakikita po sa kanya na or nararamdaman. Bakit sa tingin mo ganyan ang treatment niya, Jerlyn? Nagagalit po siya dahil po sa nangyari po sa kanya, sa ginawa po ng tatay ko sa kanya. Okay, ano tong nagawa ng tatay mo sa kanya? Doon po yung nakaraan niya na nabuntis po siya, na iniwan po siya. So talagang malalim ang pinag-ugatan nito at ito ay parang nadamay ka Opo. sa galit ng nanay mo sa tatay mo. Sa tatay ko po. Okay. Pero syempre, Nangungulila po sa aking ina dahil po never ko po siyang masabi pa sa akin na mahal niya po ako bilang isang anak. Siyempre po, bilang isang anak, dyan po yung nangungulila isang anak na makita yung ina. Kahit sa birthday or sa Pasko. Kung tatawag naman siya sa lola ko, kung ibibigay sa akin, hindi ko na siya makausap. Yung una po, nagkaroon po ng galit eh. Pero, di po ako naisip ko po kasi nagpapasalamat ako sa kanya kasi hindi niya ako pinalaglag. At binigay niya ako sa kanyang sa akin lola at lolo. Nagpapasalamat pa rin po ako sa kanya. pero hinahanap mo siya dahil merong missing part or missing puzzle. Ibig sabihin may nawawala dun sa Nanap ko po yung hindi ka nagiging buo nanap ko po yung pagkakalinga po ng isang ina. Siya ang inang hindi raw nagparamdam ng pagmamahal kay Gerlin. Tess, pasok! Diretsahang tanong, Ate Tess, totoo bang hindi ka nakapagparamdam ng kahit na anong pagmamahal para kay Gerlin? Kung totoo kasi mahal ko, anak ko rin kahit papano, anak ko po yan. Kaya lang ang problema po, parang nung iniwan po ako ng asawa ko, parang sumakit yung dibdib ko, parang
napunta ko sa kanya yung galit ko dun sa asawa ko, parang doon ko inano. Ilang taon ka nung ikaw ay nabuntis? 15 years old po. 15 anyos. So, pagkatapos nun, ano nangyari sa'yo? Wala, parang nung nagbuntis ako, iniwan ako ng asawa ko, umuwi siya dito sa Maynila. Asawa o kinakasama mo lang siya Parang nun? kinakasama ko rin lang po. Iniwan niya ako, buntis ako, tapos pumunta siyang Maynila, parang hindi na siya nagparamdam. Ang ginawa ko naman, hinintay ko lang mga anak ako. Saan ka nito? Sa Catanduanes? Opo, sa Biga po, Catanduanes. Tapos nung pagkapanganak ko po, iniwan ko po siya sa nanay ko. Nasabi ko, ma, kailangan ko magtrabaho para panggatas, pang-suporta ko sa anak ko. Nung nung pagkatapos na namin ng iniwan ko sa nanay ko. Tapos nung 2015, lumuwas siya dito sa Maynila. Pagluwas niya sa Maynila, yun, hinanap niya ako. Etong si Gerlin. Yung tatay ni Gerlin hanggang ngayon ay hindi mo na nakita. Di na po. So bakit nagkaroon ka ng galit kay Gerlin? Parang doon ko parang doon ko namumukha yung sobra talagang nararamdaman ko na parang bakit ganito pagsisisi rin sa buhay ko na bakit ako ganito. Okay. Wala ba kayong ugnayan nung lumalaki si Gerlin, hindi mo siya nakakausap sa telepono? Wala na po. Pero nakapagpadala ka ng mga pangangailangan niya sa magulang mo? Ako po ang nagpapadala, namasukan pa ako bilang isang waitress. Okay, ang kwento ho ni Girlie kanina ay nung nagkita kayo nung 2015, yun ang una niyang punta rito dahil naisip niya, nalaman niya na kayo ho ay may sakit, Ate Tess. Opo. Ano nangyari nung nagkita kayo? Ano lang, andun yung... Ano naramdaman mo nung una mo siyang nakita? Andun din yung naano din ako bilang isang ina. Kaya lang parang talagang hindi ko alam bakit pumapasok sa akin yung galit ko sa tatay niya. Anong masasabi mo, Gerlin? Masakit. Kasi, anak ko siya eh. May anak ka pa ba bukod kay Gerlin? Nag-iisa lang pong anak ko yan. Elaine, ano ang mga ginagawa mong paraan para hindi maging responsibilidad lahat ni Gerlin yung 5 mong anak? Kasi yan ang kinagagalit sa'yo ng nanay niya. Naghahanap ako malalabahan po. Minsan sa kapitbahay po namin, naglalaba ako. Parang may maano lang po sa mga anak ko. Ilang buwan na ba kayong magkasama? Or gano'n na kayo katagal na naging kayo? Bago lang po, mag-2 months pa lang po. Magdadalawang buwan. Asan yung tatay ng mga anak mo? Okay lang ba itanong? Wala na po. Wala, nahiwalay ka na. Nag-asawa na ng iba. Okay. Paano ka ba tinatrato ni Tess, Elaine? Pinag-chismisan nila ako na gano'n. Yung anak daw na nilalandi ko, nangingi raw ng pera. Pagdating ng sahod, pero hindi niya alam kung gumagawa rin po ako na para sa anak ko. Totoo ba yan, Girlie? Natutulungan ka naman? Opo. Kumbaga... Kumakahid na rin naman po siya sa mga anak niya. Okay, so ano ang problema mo doon, Ate Tess? Kasi po, hindi naman po sapat yung sa 5 anak niya po. Kaya po ba niyang buhayin yung 5 anak niya doon na sa isang gawang mamasukan siya, isang katulong, isang labandera. Hindi po sapat yun. Siyempre, kailangan din po niya yung sweldo ng anak ko. Kaya po, napapabayaan na rin po niyang anak ko. Hindi na niya ako, pagdating ng sahod, hindi na siya nagpupunta sa bahay para kausapin ako, ganun. Kaya din naman ang sinasama ng loob ko rin sa anak ko. Kapatid, diretsahang tanong. Tess, para ako si Mama Carla, no? Diretsahang tanong. May intention ka ba na mabuo ang relasyon mo sa iyong anak na si Gerlin? Opo naman. Kasi anak ko po siya. Andito rin po, nararamdaman ko rin po bilang isang ina. Gusto mong mabuo muli ang inyong relasyon? Opo. Gusto mo siyang yakapin? Opo. Gusto mong ipaghele? Opo. Gusto mong makatabi siya pagtulog sa gabi? Doon sa kanyang hinihiling, hanggang ngayon, ang hinihiling lang niya, mayakap ko lang ang aking ina. Wow! Napakadaling ibigay. Mayakap ko lang ang aking ina. Pero parang mailap ang kapalaran para kay Gerlin. May intensyon si Tess na magkabalikan sila.
At sana ay maituloy mo, Tess, na magkabalikan kayo. Ang sa akin lang, si Gerline tumanda ng ganyan nang naghahanap ng magmamahal sa kanya. Hindi niya nakita sa nanay, ganun pa man, ikaw ang tunay na ina. Pero tinitingnan ko yung mga sinasabi mo kay Elaine, kung paano mo siya pinapayuhan bilang ina. Parang hindi ka panay-paniwala, parang wala kang kredibilidad na magpayo sa ibang tao bilang isang ina. Kasi hindi mo na ibibigay sa anak mo yung sinasabi mo. Ngayon maghahanap ka ng return of investment. Parang imposible. Ang sa akin lang, sana sa awa ng Diyos, bigyan ka ng liwanag kayong dalawang mag-ina na magkabalikan at ipadama sa isa't isa ang pag-ibig, ang pagmamahal at ang pagkalinga na matagal nyo nang hindi nakuha sa isa't isa. Gaano kahirap mahalin ang isang anak. Salamat, Mama Carla. Maraming salamat, Dr. Love. Maraming salamat din sa iyo, Mama Carla. May kurot sa puso, may kurot sa damdamin. Parang walang moral ascendancy yung nanay. Di ba? Actually, kaya siya nagagalit doon sa kanyang manugang na hilaw sapagkat yung sweldo ng kanyang anak napupunta doon sa kanyang ka-live-in na babae. Ayun ang ikinagagalit ni Aling Tess. Kaya hindi ko pa rin maramdaman talaga yung intensyon ng isang ina na mayakap ko yung aking anak. Anyway, kayo na ho ang humatol at it's just too bad na wala tayong comments ngayon at pagbabalik ko natin sa ikalawang bahagi ng ating palatuntunan, atin pong ihatid sa inyo ang natitira na 3 wika sa 7 huling wika ng ating Panginoon. Samahan niyo po kami, ating oras 10:02. Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Ang programang Dr. Love Radio Show at ang himpilang ito ay nakikiisa sa sambayan ng Kristiyano sa pag-alaala sa paghihirap ng ating Panginoon sa panahong ito ng Kwaresma. Ako'y nauuhaw. Ang huling 7 wika ng Panginoon sa paghahatid ni Dr. Love sa Radyo 5 True FM. Ganap ng 18 minuto makalipas ang 10:00 ng gabi. Sa pagpapatuloy po ng ating pagninilay sa huling 7 wika ng ating Panginoon, samantalang siya ay nakabayubay sa krus. Ang 5 wika, ako'y nauuhaw. Sa oras na ito, alam na ni Jesus na nagampanan niya ang lahat. At upang magkaroon ng katuparan ang nasusulat, winika niya, ako'y nauuhaw. Matatagpuan ang teksto nito sa aklat ni San Juan sa 19 na kabanata, talata 28. Tanging si San Juan Evangelista lamang ang nakapagtala ng salitang ito ng ating Panginoon sa kanyang aklat. Sa Ebanghelyo ni San Mateo at San Marcos, tinalakay lamang ang pagpapainom kay Jesus ng maasim na alak. Marahil,
ay sapagkat higit na malapit si San Juan sa krus, sanhi upang madinig niya ang bawat panaghoy ni Jesus. Ako'y nauuhaw. Una nating nadinig ito nang makausap ng Panginoon ang babaeng Samaritana sa tabi ng balon. Humingi si Jesus ng tubig na mainom. Sinabi ng babaeng Samaritana kay Jesus, "Ano't ikaw na isang Hudyo ay humihingi sa akin ng tubig na mainom? Ako na isang taga-Samaria?" Kapatid, nung mga panahong yun ay iniiwasan ng mga Hudyo ang mga taga-Samaria sapagkat sila, sang-ayon sa paningin ng mga Hudyo, ay makasalanan. Sa tagpong ito, ipinakita ni Jesus ang kanyang pagmamahal sa lahat, lalo't higit sa mga makasalanan. Alam ng babaeng Samaritana na patong-patong ang kanyang kasalanan. Ilang lalaki na ang kanyang napangasawa at marumi na ang kanyang katawan sa kasalanan. Sinabi sa kanya ng Panginoon ang lahat ng kanyang kasalanang nagawa sa kanyang buhay. Sinabi ng Panginoon at idinetalye sa babaeng Samaritana ang lahat ng pangalan ng mga lalaking nakasiping na niya. Kaya nagulat ang babaeng Samaritana kung paano nalaman itong lalaking ito na isang Hudyo ang kalikaw ng kanyang kaluluwa. Binigyan siya ng pag-asa ni Jesus nang sabihin niyang ang tubig na ibibigay ko sa iyo ay hindi na muling magdudulot ng pagkauhaw. Ako'y nauuhaw. Ito'y panaghoy ng isang anak ng Diyos na nauuhaw sa pag-ibig ng tao. Ito'y panaghoy ng tao sa lipunan sa kanyang pagkauhaw sa hustisya. Pagkauhaw sa hustisya ng mga magulang ng mga batang walang malay na pinatay dahilan sa drug war. Pagkauhaw ng mamamayan sa serbisyo ng mga pinasusweldong politiko na matapos mailuklok sa kapangyarihan ay wala nang inisip kung hindi magkamkam ng salapi ng bayan. Pagkauhaw ng mga magulang na mga matatanda na sa pag-ibig at atensyon ng mga anak. Pagkauhaw sa pag-ibig ng bawat isang nilalang sa balat ng lupa na maipadama ang pag-ibig sa kanyang mga kapatid. Sa patuloy nating paghahanap sa larawan ni Kristo na matagpuan sa pagkatao ng iba, ang lipunan ay nauuhaw. Ikaw, kapatid, saan ka nauuhaw? Kaya mo pa bang tiisin ang iyong pagkauhaw? O gusto mo lang sumigaw at sabihin, ako'y nauuhaw sa iyong pag-ibig? Ang huling 7 wika ng Panginoon sa paghahatid ni Dr. Love sa Radyo 5 True FM. Naganap na. Ang huling 7 wika ng Panginoon sa paghahatid ni Dr. Love sa Radyo 5 True FM.
Ang ating oras ay ganap ng 28 minuto makalipas ang alas 10 ng gabi. Sa ating mga kapatid na nakikinig sa ating programa samantalang sila ay mga naglalakbay, sakay ng kanilang mga sasakyan pauwi sa probinsya o baka sakaling nata-traffic po kayo. Ito po ay isang magandang pagkakataon para sa atin para mapagnilayan natin ang 7 huling wika ng ating Panginoon. At sana'y maging kapaki-pakinabang at mabunga ang gabing ito ng ating pagsasama ngayong Miyerkules Santo. Matapos painumin si Jesus ng maasim na alak ng mga sundalong Romano, winika niya. Naganap na. Pagkatapos ay itinungon niya ang kanyang ulo. Kapatid, tinatawag po itong the word of triumph or salita ng pagtatagumpay. Actually, ito ang simula ng pagwawakas ng kanyang buhay sa mundo at sa pag-asa sa muling pagkabuhay. Sa salitang Griego, ito ay tetelestai. Naganap na. Natapos na. Kung ihahalin tulad sa mga negosyante, tapos na. Nabayaran na ang utang. Wala nang sisingilin, wala na tayong babayaran. Bayad na. Malinis na. Ang utang ay ang kaparusahan ng kamatayan dahilan sa kasalanan ng sanlibutan. Habang ang tao ay nagkakasala, patuloy siyang napapalayo sa puso ng Diyos. At habang tayo ay lumalayo sa Diyos, lalo tayong nababaon sa pagkakautang. Ang paglayo sa Diyos ay paglayo sa pinagmumulan ng buhay or the source of life. Tanging ang Diyos lamang ang pinagmumulan ng buhay. At kapag tayo'y lumayo sa Diyos, dahilan sa ating mga kasalanan, nawawalan tayo ng buhay. Sapagkat ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. Walang sino man ang maaaring magbayad sa pagkakautang ng sanlibutan maliban kay Jesus na anak ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit nilalang ng Diyos si Birheng Maria, kung bakit itinangi siya at itinagi ng Diyos si Maria sa lahat ng babae. Siya na ipinaglihing walang bahid ng kasalan. Sapagkat sa sinapupunan ni Maria, mananahan sa loob ng 9 na buwan ang anak ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos na magkakatawang tao sa sinapupunan ng isang babaeng itinangi ng Diyos na walang bahid ng kasalanan. Si Maria ang unang tabernakulo. Sa kanyang sinapupunang walang bahid ng kasalanan, nanahan si Jesus ng 9 na buwan. Hanggang sa siya ay iluwal sa Bethlehem. Si Jesus, kung tawagin natin mga kapatid, ay tinapay ng buhay. Tinapay ng buhay, the bread of life. At sa matagal na panahon na pagtungo ng inyong lingkod sa Holy Land at pagdadala ng mga pilgrims na Pilipino, minsan ay pumasok sa isipan ko na itanong sa isang tour guide, anong ibig sabihin ng Bethlehem sapagkat si Maria at si Jose ay taga Nazareth. At dahilan sa census na ginagawa nung panahon na yun, kagampan si Maria, nagtungo sila sa Bethlehem. At doon sa Bethlehem, sumakit ang tiyan ni Maria
at isinilang sa isang sabsaban ang anak ng Diyos, si Jesus. Ano ang ibig sabihin ng Bethlehem? Alam po ba ninyo, kapatid, kung ano ang ibig sabihin ng Bethlehem? Ang bahay o tahanan ng tinapay. Bethlehem, ang tahanan ng tinapay, kung saan ang anak ng Diyos na tinapay ng buhay ay isinilang. Kapatid, kailangang magkatawang tao ang anak ng Diyos na Espiritu upang sa kanyang kamatayan magkaroon ng katuparan ng pangarap ng Ama na ipagkaloob ang buhay na walang hanggan sa sanlibutan. At ito ay makakamit lamang natin sa pamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus. Sa Ebanghelyo, sang-ayon kay San Juan sa Kabanata 3, talata 16, sinasabing, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but will have everlasting life." May mga nagtatanong pa rin, Brother June, bakit kinakailangang isilang si Jesus ng tao? Ay po pwede namang gawin ng Diyos na isugo na lamang ang kanyang anak. Minsan po kasi ay nawawala sa atin ang konsepto na ang Diyos ay espiritu at ang espiritu ay hindi mo po pwedeng mapatay. Ang napapatay lamang ay ang mga taong mortal na katulad natin. May dugo, may buto, at may laman. Upang ang anak ng Diyos na espiritu ng Diyos ay magkaroon ng dugo, ng buto, ng laman, para maipako sa krus, kinakailangan ay dumaan siya sa proseso ng pagkakatawang tao. At ito ang paglilihi ni Maria at ang pagdadala sa kanya sa loob ng 9 na buwan sa kanyang sinapupunan. And so Jesus was born. And 33 years after, nagsimula ang kanyang public ministry. Hanggang sa tayong lahat ngayon ay nandoon sa bundok ng Golgotha, nakatingin ang ating mga mata dito sa lalaking si Jesus na nag-alay ng kanyang buhay, na uhaw. At ang tanging nasa isip ay bigyan ng kaganapan ang pangarap ng Ama na bigyan tayo ng buhay na walang hanggan, bunga ng kanyang kamatayan. Naganap na. Nabayaran na niya ang lahat ng ating pagkakautang. Wala na tayong utang. Ito na ang kaganapan sa ipinangakong kaligtasan ng Ama. Natapos na ni Jesus ang kanyang misyon. Ang ialay ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Kapatid, bayad na ang ating pagkakautang. Ang huling 7 wika ng Panginoon sa paghahatid ni Dr. Love sa Radyo 5 True FM. Ama, sa iyong mga kamay, aking iniahabilin ang aking kaluluwa. Ang huling 7 wika ng Panginoon sa paghahatid ni Dr. Love sa Radyo 5
True FM. Ang ikapitong wika. Ama, sa iyong mga kamay, iniahabilin ko ang aking kaluluwa. Sangayon kay San Lucas sa kanyang aklat, ika-23 kabanata, talata 46. Matapos sumigaw si Jesus sa malakas na tinig, naganap na. Itinungon niya ang kanyang ulo at winika, Ama, sa iyong mga kamay, inihahabilin ko ang aking kaluluwa. Ipinakita na Jesus sa atin na bagamat dumadaan tayo sa mga pagsubok ng buhay, huwag tayong panghinaan ng loob sapagkat kasama natin ang Diyos. Anuman ang ating pagdaanan sa buhay na ito, sa wakas ng ating buhay ay naroon ng Diyos na naghihintay sa atin upang makasama niya sa kanyang kaharian. Kailangan lamang ang isang taos-pusong pagtitika sa ating mga kasalanan. Sana'y mabigyan tayo ng pagkakataon na masambit ang mga salitang ito bago tayo malagutan ng hininga. Sana ay nagampanan natin ang ating misyon ng pagkakalat ng mabuting balita sa ating buhay. Sana ay natagpuan ng ibang tao ang larawan ni Jesus sa ating pagkatao. Sana. Sa panahong ito ng Semana Santa, matagpuan sana natin sa ating buhay ang kapayapaan, bunga ng isang malalim na pagninilay. Makita sana natin ang tunay na kahulugan ng pagpapakasakit ni Jesus upang makamit natin ang buhay na walang hanggan. Sana, kapatid, makita natin ang dakilang paghihirap ni Jesus sa gitna ng kadiliman matapos na itungon niya ang kanyang ulo at mamatay. Sa gitna ng kawalan ng presensya ng Diyos sa mga nagaganap sa daigdig. Sana'y magkasama tayo na umasa at asamin ang muling pagkabuhay ni Jesus. Higit sa lahat, maunawa natin sana ang dakilang pag-ibig ng Ama na bagamat tayo ay batbat ng kasalanan, naghihintay pa rin siya sa ating pagbabalik. Naway, muli nating yakapin ang krus. Naway, sama-sama tayong lumapit sa paanan ng krus at ihingi ng tawad ang lahat ng ating mga pagkakasala at kahinaan. Nawa sa pagkamatay ni Jesus sa krus, kasamang mamatay ang dati nating pagkatao at sa kanyang muling pagkabuhay, umusbong nawa ang isang bagong tao sa atin. Samantalahin natin ang pagkakataong ito na ituwid ang ating buhay. Bago mahuli ang lahat. Ang huling 7 wika ng Panginoon sa paghahatid ni Dr. Love sa Radyo 5 True FM.
Ang ating oras ganap ng 10 minuto bago po mag alas 11 ng gabi. Natapos na natin ang ating huling 7 wika at muli po ninyong madidinig ang mga pagninilay sa huling 7 wika sa iba't ibang mga himpilan sa araw ng Biyernes. Normally, ang mga Dominikano ay meron po kaming mga pagninilay na ginagawa sa Seven Last Words sa Santo Domingo Church on Good Friday. Well, anyway, sa mga kaibigan po natin na patuloy na mga nakikinig sa ating programa, katulad po ni Mike Wong at ang kanyang butihing may bahay na nakikinig sa atin, si Chato Sakluti, maraming salamat sa iyo. Kay Kumaring Zenny Dayang Hirang, Myra Bulisay, Lee, Elizabeth Villa Gonzalo, Mariví Viola, sa inyong lahat na mga patuloy na mga nakikinig at hindi ho bumitaw sa ating programa, ang ating mga kapatid dyan sa San Pedro, Laguna. Sana po ay naging makabuluhan ng ang araw na ito, ang 3 araw ng paghatid namin sa inyo ng pagninilay sa huling 7 wika ng ating Panginoon. Bukas araw ng Huwebes ay isang napakalaking liturhiya ang magaganap sa ating simbahan at kasama po rito ang bukas actually ang tinatawag nating Priest's Day, araw ng mga pari, ang pagre-renew ng mga pari ng kanilang sinumpaan sa kanilang ordinasyon, no? Ang araw na ito ng mga pari. Bukas din po ay gaganapin sa mga simbahan ang paghuhugas ng paa sa mga apostol, symbolizing humility. It's too bad that the Holy Father, Pope Francis, itong mga panahon na ito, medyo mahina na ang kanyang katawan na hindi na niya magampanan. Pero ganun pa man, sa mga simbahan at sa mga parokya po natin, maraming activities na wag po nating palalampasin. Huwebes Santo ang pagdiriwang ng huling hapunan ng Panginoon at pagkatapos ng Huwebes Santo, meron po tayong Biyernes Santo, ang pagninilay po sa 7 huling wika ng ating Panginoon, and then ang activities po natin ng Sabado, ang Easter Vigil. Ito po yung tinatawag nating Triduum, no? Triduum mula sa Huwebes Santo, Biyernes Santo, at Sabado de Gloria. And then, lahat po ng mga bagay na ating mga pinagninilayan ngayon sa mga paghihirap ng ating Panginoon, sa kanyang kamatayan. Ngayon ay alam na natin ang dahilan kung bakit nilalang si Jesus at bakit kinakailangan siyang mamatay sa krus. Katulad ng buhay natin, kapatid, tayo po ay dumadaan sa mga pagsubok ng buhay. Subalit, katulad ng buhay ni Jesus, we always look forward to a beautiful Easter, ang muling pagkabuhay ng Panginoon. Ang tinig ng bukas palad at ang awiting tinapay ng buhay. Bueno, tapos na po ang ating programa. Sana po ay naging mabunga at makabuluhan ang 1.5 oras ng ating pagsasama. Sana ay naging nakatulong po ang mga pagninilay natin sa inyong mga pang-araw-araw na pagninilay. At dalangin po namin na maging makabuluhan ang natitirang 3 araw na ito na napakahalagang liturhiya sa ating simbahan at sa ating pananampalatayang Kristiyano. Huwebes Santo, Biyernes Santo, Sabado de Gloria. And of course, this will be capped by the resurrection of Jesus sa araw ng Linggo. Sa ngalan po ng ating production manager, si Alvin Maanyo, sa ngalan ng ating operations manager, Cherry Baile, ang ating mga producers, Jen Ganda Morales at Mike Santillan, sa ngalan ni Director Sheikh Mamaril, ang ating radio studio technician si Aaron Tolentino ngayong gabi, at ang ating PA at avid operator si Mike Bulayog. Ito po naman si Brother June Banag.
OP, pansamantalang magpapaalam. Magkikita tayo sa araw ng Lunes. Until then, magandang gabi. Maraming salamat. Shabbat Shalom.